Para po sa mga hindi nakakaalam, sino po tayo, sir? Michael V? Hindi pa natin na pagkakamalan. No, I'm Chinkitan. Chinkitan, no? Yeah. Grabe, nasa channel natin. Kailan po natin nakuha yung first million natin, sir? Mid-20s. Mid-20, sir. Ilan taon na po ba tayo? I already have a senior card. Senior na po kayo, sir. You look very good as a senior. Grabe. Oh. Ano pong secret para maging ganito po yung itsura natin at senior? Basta mabawasan ng financial stress talaga, babawas na rin talaga yung edad mo eh. Totoo po yun, sir. Totoo po yun. Ano po yung industry na nagpa-millionaire sa atin? Sales. I've been in sales since age 12. Nagbebenta na talaga ako. I got into sales because my father lost his business no 12 years old ako. Next 3 years were the hardest moments of our lives. So yun, nagbenta talaga ako. Pero ito yung reality. Nung na-realize ko, people you expect to buy and support you are not the ones buying and supporting you. And people you least expect to buy and support you are the ones buying and supporting you. Tama po talaga yun, sir, no? Minsan, strangers pa yung sumusuporta kaysa sa mga kakilala natin, eh, no? Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang technique para maging magaling sa sales? Selling is not selling. Kasi a lot of people na natatakot magbenta. Yung selling para sa akin is sharing. Right now, kunyari, pumunta ka sa restaurant and then may nakita kang pagkain. Ay, di ba, pinopost mo. Pag post mo, tatry ng friends mo. Sino kumita? Restaurant. So every single day, you're sharing. When you share, you don't feel bad when people don't buy. Ang mindset, pag ikaw ay nagsishare lang, kung hindi mo natikman, it's not your loss. It's theirs. In my 49 years of selling, yes, masakit na nare-reject, pero I never feel offended ako. Bakit? I will never promote anything that will not benefit you. Tama po yun, no, sir. Sabi nga daw po nila, hindi ka po talaga mahina, no? Mali lang po yung mga taong kinakausap natin. Tama. And the single most wasteful thing na pwede mong gawin sa pagbebenta is to talk to the wrong prospect. Kailangan po ba talaga natin maging konting crazy para maging successful? Oo naman. Kailangan you should learn how to think out of the box. Like for example, I can share to you one experience. Nagpadala sa akin si TikTok Shop ng isang box na may gifts sa loob. So nung inopen ko yung box, sabi ko, ganda ng box na ito. Matibay. Tapos sabi ko, mukhang social. And then all of a sudden, sabi ko, pwede itong lagyan ng pera. Pwede maging ipon box. So yun, nag-design kami at ito lumabas after 1 week. Yan ang ipon box. Ito na yung ipon box. It's the same Literal box. na kahon lang siya, sir. It's the same box. Sabi, sir, hindi po natin alam kung saan natin makukuha yung idea, no? Out of the box talaga. Out of the box, and because of this box sold almost 1 million boxes. Wow, Yes. grabe. Para po dito sa box na to, na Yeah. ipon challenge. Grabe. You just need to take something that is ordinary and make it extraordinary. Tama yun, sir, no? Pero sir, isa po kayo sa mga pinakamagaling, lalo na nagbibigay ng mga advice sa kahit anong industry, no? If you're going to start a business today, ano po kaya yun? Based on my skill. Kung saan ka magaling. May isang OFW, sabi sa akin, ano magandang business? Sabi ko, anong trabaho mo as an OFW? Sabi ko, chef for 30 years. Ay, sabi ko, bagay sa'yo, hardware store. Tapos sabi niya sa akin, sir, anong alam ko sa hardware store? Ba't di ka nalang magluto? Magtayo ka ng restaurant. I'm just trying to kid around. May alam ka, why are you going to unlearn? And natapapon mo in 30 years of experience mo and start something from scratch. So kung anong alam mo, kung saan ka magaling, doon ka mag-umpisa. Siyempre, kung ano rin po yung nasa puso natin, di ba? Baka ang dahilan po kung bakit inaral niya yun in the first place is kasi yun yung gusto niya para mas mapunta siya sa tamang industry. So next question naman po, sir. Isa po kayo sa mga pinakamagaling magbigay ng financial advice dito sa Pilipinas. Tanong ko lang, sir, ano po yung best financial advice na pwede niyo ibigay sa mga viewers natin ngayon or for the younger generation? It's not how much money you make, it's how much money you keep. Diba? Kahit malaki kang kumita, pero kung magastos ka, walang matitira. And then next, it's not how much money you keep, it's how much money you grow. Kahit na inipon mo yung pera, pero pag hindi siya lumalago, mawawala ang value at mauubos ang pera. The goal of money is to serve you, not you serving money. So you need to make money work for you instead of you working for money. You save all you can, you grow all you can, and also you give all you can. Once you start earning and then may blessing ka, you bless others. Yung tama yun, sir. Sabi nila, the more you bless daw, the more na mas pabalik po sa atin. Exactly. Diba? Last question naman po, Sir Chinky. If makakabalik po tayo ng oras at mamimit natin yung batang sarili natin, ano po yung pwede nating ibigay na advice sa kanya? Dapat nag-invest ka mas maaga sa stock at saka sa crypto. I've learned about it, I knew about it, but I don't know. So in other words, start to invest early. But before you invest, you learn. Never invest in something that you do not understand. Never invest in get-rich-quick scheme. Yung sasabihin sa'yo, maglagay ka lang ng 5,000. In one day, magiging 60,000 pesos. So talagang mag-ingat po kayo. Mag-ingat talaga tayo lahat, no? So you have wonderful advice, sir. So thank you so much for your time. Sure. Grabe. Pleasure to meet you po.